itong gobyernong ito, kung talagang seryoso kayo dito, matuklasan kung sino ang naglustay sa pera ng bayan, mali ang kontrakto sa unahin ninyo. Tama naman siya na binulgar niya ang mga korupsyon. Okay? Pero, dapat, boss mo yan, dapat hinay-hinay ka. Di ba? Naiintindihan ka ng taong bayan, Mike Abe. Ginawa mo yan ni Pastor Kibuloy di ba? Ginawa mo yan ni Pastor Kibuloy. No wonder, gawin mo rin yan sa mga future na maging boss mo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong reaction video na naman ang gagawin natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol po dito sa latest vlog nitong si Mike Abe. Sino ba si Mike Abe? Si Mike Abe ay isang professional news anchor, no? At siya po ay very popular nung time na siya ay nagtatrabaho pa sa SMNI. Ngayon, nag-walk out siya, no? Winok outan niya itong si Pastor Apollo Kibuloy kasi nga, sa madaling salita, sa hindi po pagkakaunawaan patungkol po sa mga issue. Kung i-generalize natin, hindi po sila magkakaintindihan patungkol po sa usaping Marcos. Si Mike Abe ay isang Marcos loyalist. At itong si Pastor Apollo Kibuloy naman ay nagko-komentaryo lang, nagre-react lang sa katotohanan. To make the long story short, hindi po sila nagkakaunawaan, nag-walk kasi po kinorek nitong si Pastor Apollo Kibuloy, itong si Mike Abe, kaya siya nag-walk out. Kung matino ka na tao, i-consider mo rin ang opinion ng boss mo. Hindi ka magagalit, di ba? Pero mas pinili pa rin ni Mike Abe na tataas ang kanyang pride, nag-walk out siya, at siya po ay sa tingin niya ay tama siya sa kanyang prinsipyo, kaya nawala siya sa SMNI. Ngayon, dahil sa kanyang pagka-loyal dito kay Marcos, siya po ay siguro ininbitahan na magtrabaho sa PTV. Ano ba ang PTV? Ito lang yung pong People's Television Network na ang pagmamay-ari dito ay yung gobyerno. So syempre, ang administrasyon po ay syempre kakampiyan sa ang PTV, kakampiyan sa administration. Kung yung dati ay si Duterte po yung former president natin, administration natin, ang PTV talagang kakampihan kung sino yung presidente. Ngayon naman, ang PTV kampi talaga yan sa Marcos administration. At dyan po nagtatrabaho si Mike Abe. Sa latest vlog nitong si Mike Abe ay sabi niya, siya na po ay umalis. Di ko alam kung ang the right term is nag-resign siya. Kasi raw, ang kanyang reasoning is malawakang korupsyon pati sa PTV network. Itong istasyon na ito ng gobyerno. Sino ba ang na-involve dito? Si Dave Gomez. Ang una nating ipapakitang video sa inyo ay kung papaano nagalit itong si Mike Abe. At ang pangalawang video na ipapakita ko sa inyo ay mismo itong si Mike Abe, ang kanyang vlog kung bakit, ano ang dahilan, bakit nag-resign siya or umalis siya sa PTV. Okay? Kayo nang humusga. Siya ba ay umalis, nag-resign, o talagang pinatalsik siya ni Dave Gomez? Dalawa lang yan, di ba? Ang pulot dulo dito, it's not about Mike Abe. It's all about, ang ating pong layunin dito sa vlog na ito ay malawakang korupsyon. Na pati mga kaalyado nitong administrasyon na ito ay unti-unti nang nagigising sa sobrang daming korupsyon dito sa administrasyong Marcos.
Okay? So yun po ang pag-uusapan natin patungkol dito. Kayo nang humusga ha. Ito na ba yung pagkakataon na nagising na itong si Mike Abe? Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin yan pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay? Unahin muna natin. Sa mga hindi nakasunod dito sa balita na ito, alamin muna natin anong nangyari. Pasok! 2 buwan matapos muling magpalit ng secretary, may gusot na naman sa Presidential Communications Office o PCO. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ivy Reyes. Okay, yung video na yan, kung matatandaan nyo ha, bilyonaryo ang nagbalita dito ngayon, pero tingnan nyo yung quality. Medyo, damage na yung quality, hindi masyadong clear. Alam nyo ba kung bakit? Kinuha ito ng Facebook, sa Facebook. Meron kasing nag-share nito. Kasi itong original video na ito ni Mike Abe, in-erase na ito sa PTV, okay? In-erase na ito. Buti na lang may nag-share sa Facebook. Kaya ang sa pagkakaunawa ko, akong unang nagbalita nito kahapon nung isang araw na nag-react dito sa ginawa ni Mike Abe. Ito rin yung video, medyo hindi masyadong clear. Okay? So, hindi re-upload ito ng netizen. Itong video ni Mike Abe na in-erase na ito ngayon ng PTV. Bakit nyo in-erase? Nahihiya ba kayo sa sinabi ni Mike Abe? Yun lang ang sa akin ha. Nagtatanong tayo, nahihiya na ba kayo sa mga corruption dyan? Ito, panoorin pa natin. Sa isang live broadcast ni People's Television anchor na si Mike Abe, ibinunyag ng veteranong aktor ang umano'y korupsyon sa loob ng PCO. Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. Hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Meaning to say, nilaglag niya. Every 3 months nagpapalit ng manager. Sino kumukuha ng manager? Diba? Siyempre dyan, yung secretary dyan. Hindi natin alam. Baka si Dave, yung nakaraang si Dave Gomez, ang pinatutungkulan niya. Every 3 months. So, nilaglag niya. Nilaglag niya ang sarili niyang istasyon dyan. Nilaglag niya na there is corruption. Lukuyan General Manager. Hindi siyempre, yung sinabi ni Mike Abe na mayroong corruption, tumutulo yung bubong nila, walang aircon ang PTV. Siyempre, ang masisira dito si Bongbong Marcos. Hindi mga sekretary ang nasisira dito actually sa pagbanat niya. It's the weak leadership of Marcos that reflects on this issue. Yun ang nakikita ng tao Ng PTV ang dating executive officer ng Television and Productions Exponents of Tape Incorporated na si Maria Lourdes Choa Fagar. Umupo ngayong Agosto si Choa Fagar nang palitan niya si Robert Dollar na 4 na buwan lang namuno. Kaya good morning Secretary Dave Gomez. Si Dave Gomez ang kanyang binabanatan. Kilala naman natin yan. Sino? Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron din corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo. Para sa akin ang mali ni Mike Abe dito, instead na yung si Dave Gomez ay boss niya, ang asta niya dito ay para siya pa yung boss. Yun lang ang kamalian dito ni Mike Abe. Pero, tama naman siya na binulgar niya ang mga corruption. Okay? Pero, dapat, boss mo yan, dapat hinay-hinay ka. Di ba? Naiintindihan ka ng taong bayan, Mike Abe. Ginawa mo yan ni Pastor Kibuloy di ba? Ginawa mo yan ni Pastor Kibuloy. No wonder, gawin mo rin yan sa mga future na maging boss mo. Mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na Pagpapatunay lang po ito mga kaibigan na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera, paghawak ng pera, proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Sa loob ng 3 taon ni Pangulong Bongbong Marcos, pang-5 kalihim na si Dave Gomez na sumunod kina Jay Ruiz, Cesar Chavez, Cheloy Garafil at Trixie Cruz Angeles. Ang kay Abe, hindi maayos ang gusali at maintenance ng istasyon kahit na may budget naman ang ahensya. Dagdag niya, kailangan din linisin ng PCO dahil sa pagpapalit-palit nito ng managers.
Office of the President ito pero hindi alam ng Pangulo. Maraming problema, sir. Pakiayos lang po, Dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ang budget natin taon-taon, alang walang nangyayari. Nakakahiya tayo, sa totoo lang. Sa official social media page ni Abe na Mike Abe Opinions, sinabi nitong umalis na siya sa PTV. Sabi niya, umalis na po ako sa PTV. Kayo, maniniwala ba kayong umalis na siya? O talagang sinibak siya? Dalawa lang yan, di ba? IBC 13 at Radyo Pilipinas. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang o si Secretary Gomez sa issue. Para sa agenda, Ivy Reyes, Dulinar. Ako ito yung comment ko dito. Una, sang-ayon ako sa ginawa ni Mike Abe na he is very honest na sinabi niya sa live niya na merong korupsyon pati dito, bla 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 bla. Merong korupsyon sa Administrasyong Marcos. Tama ka, Mike Abe. Pero ang mali mo lang, nilaglag mo yung boss mo. Kung ayaw mo pang umalis sa PTV, no? Mali yung ginawa mo. Kasi pinahiya mo yung si Dave Gomez. Kasi hindi man ako naniniwala na hindi ako naniniwala na ginawa mo yan kasi gusto mo nang umalis. Ginawa mo yan kasi para magmukha kang tama ka, hero ka dahil akala siguro ni Mike Abe kakampihan siya ni Bongbong Marcos. Pero anong ginawa? Sinibak siya. Duda ako sinibak. This is my own opinion. Paniniwala ko to na sinibak siya kesa umalis siya. Kasi kung gusto mo nang umalis dyan, hindi ka na magdadakdak dyan. Umalis ka muna, saka ka magdadakdak sa iyong vlog. Ang ginawa niya, binanata niya dyan sa istasyon, saka siya umalis. So parang sa akin, sablay yun Di ba? Parang hindi congruent. Bumanat ka, tapos pagkatapos mong banatan, tama yung wag kang mahiya doon kung sinibak ka, Mike Abe. Ang mali mo lang doon, parang wala ka ng respeto sa boss mo, dapat rumispeto ka pa rin kay Dave Gomez. Pero alam ko, may pagkukulang na ito si Dave Gomez, pero yung approach mo talaga, Mike Abe, no wonder, sisibakin ka talaga dyan sa ano mo. So ngayon, pakinggan natin ang paliwanag nitong si Mike Abe sa mismo sa kanyang vlog. Bakit ba natin finiture ito na si Mike Abe, Mike Abe, Mike Abe? Kasi may kinaugnayan po ito sa korupsyon. Ngayong 2025, lagana po ang issue ng korupsyon. Flood control, mga kongresista, binulgar ni Magalong, binulgar nitong si Toby Chanco, mga contractors. Ngayon, hindi tama talaga. Ayaw nyo kasing maniniwala ni VP Sara Binabanatan pa ninyo si VP Sara. Ano ang sabi ni VP Sara? Hindi lamang sa flood control ang may korupsyon. Maraming ahensya sa gobyernong Marcos, sa administrasyong Marcos, ang daming korupsyon dahil nga weak leader. Ayaw nyo kasing maniniwala kay Greco Belhica. Tinanggal ni Bongbong Marcos ang PACC. Ayan, dumami ang problema sa korupsyon. Okay? Kaya po natin itinalakay ito. Para alam natin na there is really something wrong about this administration. What's wrong? Hindi talaga marunong. Dati na yung sinabi ni VP Sara. Anong sabi ni VP Sara? Dalawa lang ang taong may control dyan sa pera ng bayan. Si Romualdez at si Zaldico. Ayaw niyong maniwala. Binanatan niyo pa si VP Sara. Kayo mismo. Ikaw, kaalyado ka man ng mga sa administrasyon, ikaw Mike Abe, ikaw ngayon mismo biktima ka. 'Di ba? At ito naman si First Lady Liza Araneta Marcos, nagrereklamo dito sa building na pinaayos niya o ipinatayo niya. She is now blaming the Diskaya contractor na hindi raw maayos yung gawa. Sino naman ang naghawak ng budget na yan? Di ba kayo lang dyan? Hindi nyo na monitor yan?
Na substandard ba o hindi natapos? Tapos kawawa ang mga contractors ngayon. Sila ngayon ang dinidiin sa issue ng corruption. Wala po sa contractors ang problema. Nasa sino ang nagpagawa nitong mga projects na ito. Doon po nagsimula ang problema. Yun ang unahin ninyo. Bakit ang contractors? Ang contractors nagne-negosyo lang yan sila. Yes, there is corruption sa contractors. But hindi ito makapag-corrupt itong mga contractors kung hindi dahil dito sa mga government officials. I think itong gobyernong ito, kung talagang seryoso kayo dito, matuklasan kung sino ang naglustay sa pera ng bayan, mali ang contractors ang unahin ninyo. Kaya, ito lang yung payo ko sa mga contractors. Kung meron mang mga contractors ngayon na nakikinig sa akin, nauunawaan ko kayo. Gusto rin nyo, mamuhay ng, siyempre, magandang buhay. Sabihin nyo na. Kasi ngayon, ang nangyari ngayon, contractors ang idinidiin. Sila yung napagbintangan. Oh, look at what happened dito sa Diskaya Construction. Doon, nagrarally yung mga walang utak. Ang Diskaya yung ginigipit ngayon. Now, kayong mga taga-Diskaya, if you want na hindi kayo lang ang i-blame, sabihin nyo ang mga pangalan involved. Kayong mga contractors na nakikinig sa akin, sabihin nyo, idamay nyo na ang mga government officials na kasama nyo. Kasi kung hindi nyo idadama yan, kayo talaga ang madidiin, kayo ang makukulong, kayo yung agribiyado dyan. Kawawa kayo. Kawawa kayo. Sa totoo lang. Sabihin nyo na. Ito yung paliwanag ni Mike Abe Pakinggan natin. Smile. Kamusta na po kayo? Live niya ito Good, ano ba yan? Ang hali na. Anong oras ba? Alas 12 na. Good morning pa rin. Pero alas 12 na So good afternoon, good evening, at good morning na rin po sa ating mga kabayan sa ibayang dagat. Mga Pilipino sa buong mundo. Kayo po ang ipinaglalaban ng inyong lingkod. Kayong mga Pilipino, sa kahit ano po ang inyong kasarian, paniniwala, pampolitika at iba pa, kayo ang ipinaglalaban ng aking mga channel dito sa social media at sa telebisyon, sa radyo bilang mamamayan. Pero dahil ito po, emergency lang ito. Hindi ko naman sasabihin breaking news. Emergency broadcast lang ito dahil marami na pong nagtatanong, marami na pong naghahanap, maraming ang iba nagulat pa. Uy, salamat na pala doon sa mga tawag at mga text, tawag at nakikibalita. Ayan po yung ating pag-uusapan. Ngayon, bigla na ating broadcast. Ayan, talaga lang. Pero smile tayo. Ganyan talaga, may mga pagsubok talaga. Pero ito po ang totoo. Prinsipyo, paniniwala, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa pera ng bayan, pagmamahal sa gobyerno, at bilang pagsuporta ko from day one kay Pangulong Marcos. Alam po ninyo, mula pa po noong 2021 na mag-file siya ng Certificate of Candidacy, tumaya na ako kay Pangulong Marcos na siya'y suportahan ng voluntary, walang kapalit kahit ano. Hanggang sa kampanya, hanggang sa matapos, at ngayong presidente siya ng halos mahigit ng 3 taon. Yan po yung aking ginagawa. Walang kapalit, walang kung anuman. Voluntary akong tumutulong sa radyo, telebisyon, at sa social media, sa aking mga channel. Mike Abe Opinions channel ito, at yung MA Pinoy TV yung kabila. Yan po ay dahil sa pagmamalasakit ko sa ating administrasyon at sa Pangulo. Pero ito po ang nangyari. Hindi na po ako pinayagan at madalit sabi, umalis na po ako sa Sinabi mo hindi na ako pinayagan. So pumilit ka pang magtrabaho pero hindi ka na pinayagan. Pero sabi mo umalis ka na. Ano ba talaga? Nakakalito Kasi ang kanyang ibinalita sa kanyang mga supporters ay siya po ay umalis na sa PTV. Pero na slip of the tongue siya.
Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman